Praise the Lord. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 6, Day 4. Ephesians 6:10. Finally, be empowered in the Lord and in the might of His strength. Be empowered. Where? In the Lord. Mapalakas kayo sa Panginoon, sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Kaya palagi nating alalahanin, ang pagiging mapalakas ay in the Lord, not in ourselves. Wala tayo kung tayo. Hindi natin kaya to. Mas malakas ang kalaban kaysa sa atin. But if we are in the Lord, ano sabi? We can be in the might of His strength. Sino tatalo dyan? Wala. Amen. 12. For our wrestling is not against blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the world rulers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenlies. Ito ang kalaban natin. No, hindi siya flesh and blood. Pag sinabi natin hindi siya flesh and blood, hindi ito physical o hindi tao ang kalaban natin. Yung flesh and blood, tao yan eh. Hindi natin kalaban yung mga yan. Sabagat hindi ito physical. Ang kalaban natin ay rulers, mga pamunuan. Ano pa? Authorities, mga autoridad, world rulers of this darkness, mga pangsanlibutan ng mga pinuno ng kadiliman sa panahon na ito. At laban sa mga spiritual na puwersa ng masamang isa na nasa himpapawid. Yan ang kalaban natin. Hindi natin nakikita yan. Pero yan ay mga umiiral. At kung iisipin mo, bilang tao, hindi natin kakayanin yung puwersa na yan. Malakas yan. Kasama si Satanas, sinasabi nga ng Panginoon, si Satanas ay tinawag niyang strong man, malakas na tao. Kaya, ulitin ko, ang ating kalakasan ay in the Lord. Pag in the Lord, meron tayong kapangyarihan. So the Greek word in Ephesians 6:10, rendered, empowered, has the same root as the word powers in 1:19. To deal with God's enemy, to fight against the evil forces of darkness, we need to be empowered with the greatness of the power that raised Christ from the dead and seated Him in the heavenlies far above all the spirits, the evil spirits in the air. Amen. Yan ang ating kalakasan. So sinasabi sa atin, ang kalakasan natin, ang kapangyarihan natin, ay ang kapangyarihan na kasing lakas ng kapangyarihan na nagbangon sa Panginoon mula sa mga patay. Matinding kapangyarihan. Isipin mo, sino ang pwedeng magbangon sa isang patay? Dito sa buong San Sinukob, pag namatay ang isang tao, patay na yan. Wala na makakapagbangon dyan. Wala pang nangyari na ang isang patay ay ibinangon ng kapangyarihan ng tao. Maski na anong galing na doktor, pag dineklarang dead, wala na. Maski bayaran mo yung doktor, wala na siyang magagawa. Wala nang magagawa. Pero may isang kapangyarihan na nagbangon sa Panginoon nang siya ay namatay. At yung puwersa na yan, yan ang puwersa na dinala ng Diyos tungo sa eklesiya. Nasa eklesiya yung puwersa na yan.
Nasa eklesiya yan. Ganyang kalakas. At pwede natin sabihin, yung puwersa na yan na nagbangon sa Panginoon sa mga patay ay tinatawag nating resurrection. Resurrection. Yan ang power ng resurrection. At nasa atin yan. Nasa atin. Yan ang power na gagamitin natin. Mas malakas pa yan kaysa sa nuclear power. Ito pa, yung pangalawa. Yung power na ito ay siya ring kapangyarihan na nagluklok sa Panginoon sa kataas-taasan, sa pinakamataas na pwesto. Niluklok siya doon ng kapangyarihan na ito. At itong kapangyarihan na ito ay nasa atin din. So, dalawang malalakas na puwersa ng kapangyarihan ang binigay sa atin ng Diyos. Isang resurrection power, nagbuhay, binuhay ang mga ang patay, at isang ascension power. Ascension. Ibig sabihin, yun nagdala sa kanya sa pinakatuktok, pinakamataas na lugar na sumasagisag sa pinakamataas na autoridad na nasa Panginoon. At itong mga bagay na ito, una, ito ay nasa Panginoon. Pero ito ay kanyang ibinigay, isinalin niya sa eklesiya ngayon. Upang sa pamamagitan ng kapangyarihan na ito, makibaka tayo at tamuhin natin ang tagumpay. Kaya yan yung una, kailangan makita natin sa labanan na ito. May tatalo ba rito? Wala. At hindi rin sa isang banda, okay, gusto ko lang idagdag. Yun naman kalaban natin ay talunan na. Yung kapangyarihan natin, kalakasan, sobra-sobra. Sobra-sobra. At yung ating tatalunin ay talunan na din. Kaya lang, gagamitin pa rin natin ang kapangyarihang ito dahil gumagalaw pa siya. Gumagalaw pa. Dami pa siyang aktibidad. Nandiyan pa siya. At hindi lang siya. Lahat ng mga kampo niya nandyan pa din. Kaya dahil nandyan pa siya, kailangan pa rin natin ng power. Amen. The fact that we are to be empowered in the Lord indicates that in the spiritual warfare against Satan and his evil kingdom, we can fight only in the Lord, not in ourselves. Whenever we are in ourselves, we are defeated. So, sa labanan kasi, pwede kong sabihin, dalawa lang naman ang resulta ng labanan. Victory o defeated. Walang draw. Sa boxing lang may draw. Dito walang draw. Walang draw dito. Dito, ang sinasabi sa atin, kapag tayo nag-iisa, defeated na tayo. Wala ka na magagawa. Nag-iisa ka eh. Pag nag-iisa ka, wala ka sa prinsipyo. May problema ka. Magiging mahina ka. At sinasalungat mo ang estratehiya ng Diyos. Kasi nag-iisa ka eh. Pero kung tayo ay nasa loob ng katawan, tayo ay nasa hukbo, at bilang mga tao na nasa hukbo ng Panginoon, magagamit natin ang dual na kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin. So, ano mangyayari? Sure na sure, we are victorious. Amen. The charge to be empowered implies the need to exercise our will. If we would be empowered for spiritual warfare, our will must be strong and exercised. We should not be like jellyfish, those who are weak-willed and vacillating. Actually, it is those with a strong will who are the most able to repent. Ba't pumasok yung repentance? Pero ang binabanggit sa atin dito, bukod sa kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin,
Dapat strong will din tayo. Yung will natin, mahalaga ito sa labanan na ito. Yan yung ating intensyon, kapasyahan, at decision. Kailangan very strong yan. Kung matatandaan nyo, dito sa ating pinag-uusapan ngayon, binabanggit ang labanan ng will. Kung tutusin, labanan ito ng will. Divine will. Laban sa satanic will. At ang tagumpay ay nakasalalay sa human will. Human will. Kung malakas ang ating pagpili sa Panginoon, ang ating desisyon at intensyon na pumapanig sa Panginoon, magiging maganda ang ating pakikipaglaban. Dapat hindi tayo alanganin. Dito ginamit yung yung weak-willed, mahinang pagpapasya. Hindi malaman kung oo o hindi. Oo ba o hindi. At yung tinatawag na vacillating. Vacillating, ang ibig sabihin, ito naman yung urong sulong. Yung umurong na, ay sumulong na, umurong pa. Pagka urong, gusto ulit sumulong. So, mahina mga will yung mga ganyan. Mahina yan. Diba? Halimbawa, sister, magmi-meeting ka ba? Titignan natin, brother. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga urong sulong, vacillating, hindi nakakatiyak. Tatanungin kita, sister, mapupunta ka ba sa outer darkness? Sasabihin mo, titignan natin, brother, baka sakali. So, hindi pwede yung ganyan. Sa labanan na ito, oo, o hindi. Yan lang. Kaya ang Diyos natin sinasabi, He is yes and no. Hindi yes or no. Yes kung yes, no kung no. Ganyan dapat katibay tayo. At kapag nag-decide ka, dadating ako, talagang nandyan ka, on time pa. Yan ang malalakas na will. Alam niyo ba yung will natin, connected din yan sa ating character? Kaya yung mga ibang tao, very weak ang kanilang character. Kasi weak ang kanilang will. Alam mo, yung mga usapan, dapat itatalaga mo yan sa will mo. Alam niyo ba ang dahilan bakit may mga tao na lagi nalilate? Kasi weak ang kanilang will. Come what may sila. Come what may. Bahala na kung anong oras magising, anong oras umabot ang paghahanda. Hindi talaga nila tinalaga yung tamang oras mula sa kanilang strong will. Kaya ganyan sila. Ang isang believer, dapat hindi ganyan. Strong will ka, magiging matatag kang tao, steadfast ka, lalo sa kaugalian, sa pag-uugali. At isa sa mga nangungunang mahalagang ugali natin ay ang time. Ang time. Magaling ka nga, marami kang kakayahan, kaya lang, poor ang character mo. Sabagat kung poor ang character natin, hindi lang tayo ang nai-impluwensyahan. Lahat ng mga tao nai-impluwensyahan natin. Kapag ikaw ay nangunguna sa isang eklesiya at poor ang karakter mo, buong eklesiya apektado. Isang araw makikita mo yung sarili mo sa buong eklesiya na pinaglilingkuran mo. Bakit late yung mga tao dito? Kasi ako pala late lagi. Totoo yan. Ito ay related sa will. Ito natutuhan ko to sa isang sister na trainer namin noon. Ang stricto. Ang stricto. Pag ikaw ay na-late ng 5 segundo, sasabihin niya sa'yo, 5 segundo, late talaga yan.
Sasabihin niya sa'yo, sasabunin ka, sisermonan ka. Ganun. Kasi ang will mo mahina. Kaya tayo mga Pilipino palagi natin sinasabi, Filipino time, ganyan tayo. Pero ang kingdom time, hindi ganyan. Kaya magbagong buhay tayo. Lalo sa panahon ng desisyon para sa Panginoon. Amen. Amen. Actually, it is those with a strong will who are most able to repent. Consider Saul of Tarsus as an example. As he was traveling to Damascus with the intention of arresting all those who called on the name of the Lord Jesus, he was apprehended by the Lord because Saul had such a strong will. He could have a strong repentance. Ang isang halimbawa ng tao na malakas ang will ay si Paul. Si Paul. Tingnan ninyo, nung siya ay wala pa sa salvation ng Panginoon, ang lakas ng will niya. Meron siyang desire na arestuhin ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ganun siya kabagsik. At ganun katatag ang kanyang will. Talagang isinulong niya yung plano niya na aarestuhin niya lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kumuha siya ng autoridad mula sa mataas na saserdote. At kumuha siya ng kasamahan niya at siya ay naglalakbay para isagawa yung kanyang will. Para gawin yan. No? So yun yung kanyang gustong gawin at ginagawa niya ng matatag at matibay. Kaya yung mga believer nung araw, takot sila kay Saul Kilala siya na malupit. Bakit malupit? Kasi malakas yung will niya Walang awa. At kung kailang hindi lang niya aarestuhin yan, baka papatayin pa niya yan. Ganun katindi itong taong ito. Subalit sa kanyang paglalakbay patungo sa Damascus, na-meet niya ang Panginoon. Diba? Kinatagpo siya ng Panginoon. Sinita siya. Pinagwikaan siya. At nakita niya na ito ang totoong Panginoon. At yung pagkakita na yan, napumihit siya. At pagpihit niya, andun pa rin yung strong will niya. Ito pala. Nagrepent siya. At naging isang absolute sa Panginoon. Kasi strong yung kanyang will. So, ganyan ang mga sundalo. Ang mga sundalo, hindi lalatoy-latoy. Matatag, matibay. Kaya nga ang mga kinukuhang sundalo, madalas, yung mga bata pa. Mga bata pa. At tinetrain sila na maging matibay ang kanilang will. Kasi, kung mahina ka na, malakas nga yung will mo, hindi mo rin masasagawa yung gusto mo kasi mahina ka na. Di ba? Kaya, marami mga young people ngayon, bata pa kayo. Kung kayo ay malakas ang will ninyo, ang ganda sana ng gawain ng Panginoon. Kaya lang, bata pa, malakas ang katawan, masigla pang kumilos. Pero mahihina ang mga will. Mahina. Mag-function ka sa meeting. Brother, ano kasi, wala, hindi ano. So naalala ko, nung nandun ako sa Baguio nung nandun ako sa Baguio, kasi yun yung lugar kung saan nandun yung PMA. At yung mga PMA, yan ay mga sundalo, mga batang tinitrain para maging sundalo. Doon ko na-discover itong mga PMA. Grabe ang kanilang will. Pag sinabi ka, yes! Pung! Gagawin. Ganun pala sila. Nung binaptize ko,
3 kadete ang binaptize ko nun. Lubog kayo sa tubig. Ang lamig ng tubig, Disyembre yan eh. Ako hindi ako makapunta. Sobrang lamig. Pumasok sila sa tubig, tumayo doon sa baptismal pool na ubod ng lamig. Walang hinig. Parang walang nararamdaman. At nung nilubog ko, ganun lang. Kasi, naalala ko nung panahon na yan, pag ako ay nagbabaptize ng tao, sumisigaw yung mga taong binabaptize ko. Pabang nilulubog mo, sa lamig. Pero sila, hindi natitinag. Tapos nung pinakain ko sila ng spaghetti. Sabi ko sa kanila, finish that. Ang sagot sa akin, yes, brother. Ubos ang spaghetti. Ganun katindi mga tao. So, ganyan ang fighter. So, matibay ang will. At kapag ganyan, nag-preach ka ng gospel at nag-repent ang isang sinner, mas absolute yung kanyang repentance. Hindi siya lalatoy-latoy. Pag nakita niya na kailangan pala ang bautismo, nababaptize agad sila. Matibay ang kanilang desisyon. Kaya, tama yung sinasabi dito. Today's reading na ako. In addition to preserving our conscience, God has sovereignly preserved our will. We may mistakenly think that it is difficult to preach the gospel to one with a strong will. According to my experience, most of those who were saved through my gospel preaching were those with a strong will and definite intention. Such a will is able to function positively in repentance. Repentance requires the exercise of the will. Repentance requires the exercise of the will. In like manner, to be empowered also involves our will. So madalas kasi, binibigyan natin ng diin na kailangan strong yung ating spirit. Yung will, hindi natin masyadong binabanggit yan. Kasi yan ay bahagi ng kaluluwa. Dapat strong ang spirit para makapag-pray, para makapag-preach. Diba? Strong ang spirit. At para magmahal sa Panginoon, strong ang spirit mo. Sa lahat ng bagay ng aspekto ng spiritual, kasi ang espiritu, ang ating organ na ginagamit natin para mahipo natin ang Panginoon, makapaglingkod tayo, makapanalangin tayo. Dapat may exercise ang spirit. At para ma-exercise, at para magamit mo yung spirit mo, dapat ensayado siya at napalakas siya ng Espiritu Santo. Pero ngayon, sapagat ang pinag-uusapan natin ay labanan. Sa panahon ng labanan, ang will ay mahalaga. Ang will ay mahalaga. Sapagat sa pamamagitan ng ating will, tayo ay nagdidesisyon, tayo ay pumipili, at tayo ay nakikipag-side sa Panginoon. Pag weak ka, ano ka ba talaga sa Panginoon o hindi? Mistiso, balimbing. So, hindi pwedeng ganun. At tapos, sinasabi rito, dati meron tayong pag-iisip na mahirap i-preach ang gospel sa mga strong will. Tama naman yan. Maski ako minsan iniisip ko yung mga ganyan mga bagay na mahirap na mag-preach sa strong will. Kasi nag-uumpisa ka pa lang, minsan sasabihin na sa'yo ng tao, hindi mo ako makukuha. Sarado na ako. Tandado pa. Nadinig mo yan, ano ka na, tutupi ka na. Pero sabi ng speaker dito sa MR, marami siyang prinityan na mga malalakas ang will, mga matitindi ang kanilang desisyon. Subalit nung maintindihan nila yung gospel, ang lakas ng desisyon nila. Ang lakas ng desisyon nila.
Tama naman. Maski ako nabuksan ako dito eh. Minsan kasi pag mag-preach ako ng gospel, minsan tinitignan ko yung tao. Malambot ito. Gandang preacher ito. Susunod ito. Pag nakita mo ito, tigas. Mahirapan tayo dito. Tigas dito. So hindi pala. Pwedeng mahirap siyang i-preach. Pero ang gospel ay naiintindihan. At meron siyang convincing na galing sa Espiritu Santo. Kaya walang problema yung gospel. Ang problema, tayo na nagpipreach. Kailangan mag-exercise tayo ng ating spirito at mag-exercise din tayo ng strong will. Ipipreach ko yung gospel dito sa taong ito. At kapag natamo mo yung taong yan, with a strong will, siya ay magiging mabuting material sa pagtatayo ng Panginoon. So itong mga nagdaang panahon sa history na nakita ko, ang mga tao na higit na nagamit ng Panginoon ay mga taong strong will. Mga taong pinipili ang landas ng Panginoon, pinipili ang kaisipan ng Panginoon, pinipili ang ekonomiya ng Panginoon. At yung mga strong will, wala silang takot. Hindi mo sila pwedeng sindakin. Yung mga weak, sasabihin lang na magulang, huwag ka mag-meeting. Tutupi na yan. Pero yung mga strong will, hindi nila kaya. Maski magulang nila. Hindi nila kaya yung mga anak nila na strong will. Merong ganun. Meron nga yung mga nag-training nung araw eh. Ayaw payagan ng magulang. Pag nag-training ka, huwag ka nang makauwi-uwi dito. Itatakwil kita, hindi na kita kikilalanin. O baka sabihin, hindi na kita bibigyan ng mana. Pero, ang tibay ng kanilang kalooban, talagang pumunta pa rin sa training. Yung iba, tumakas pa. Hindi na nila maibalik. Yung iba, hinahabol nila sa Malabon. Hindi na nila makuha doon. Strong will. Yan ang sinasabi natin. Sapagkat, ang kailangan natin gamitin dito ay yung will to take side with the will of God. Amen. So the fact that we need to be empowered in the Lord indicates that we cannot fight the spiritual warfare in ourselves. We can fight only in the Lord and in the might of His strength. Only in the Lord and in the might of His strength. In Ephesians 6:10, Paul refers to power, might, and strength. First, we are empowered by the power that raised Christ from the dead and gave Him to be head over all things. Then we know God's might and strength. So ito pala yung might and strength ng Panginoon na binabanggit natin. Yung kapangyarihan na nagbangon sa Kanya mula sa kamatayan at nagluklok sa Kanya sa trono, sa kataas-taasan. Ito yung Kanyang might and strength. At dito tayo pumapasok upang tamuhin natin ang kapangyarihan, ang kalakasan, upang tayo ay makibaka. Kaya hindi ito mula sa ating sarili, kundi yung key niya ay in the Lord. Nakikibaka in the Lord. Yan lang ang sikreto ng pakikibaka na ito. At pangalawa, in the church. In the Lord, in the church. So yun yung pakikibaka natin. With a strong will. Yun. Kumpleto ka na. Kumpleto ka na. In the Lord ka. Nandyan yung kanyang power and might. So nandyan siya. In the church ka na. Andyan yung kanyang army. Strong will. Hindi ka mababago. Hindi ka matitinag. So yan yung totoong fighter sa loob ng New Testament. Amen. So blood and flesh
refers to man. Behind man of blood and flesh are the evil forces of the devil, fighting against God's purpose. Hence, our wrestling, our fighting must not be against man, but against the evil spiritual forces in the heavenlies. O ito naman ay isang pananaw na tinuturo sa atin na kung saan ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa dugo at laman. Ang dugo at laman ay sumasagisag sa tao. Kailanman, hindi tao ang kalaban natin. Bagamat sa marami mga pakikibaka, para bang tao ang nagiging kalaban natin. Ang mga opposer, tao yan. Diba, ino-oppose niya yung gawain ng Panginoon sa Eklesiya, yung ministeryo, yung mga kapatid, ino-oppose. At kung minsan, may mga tao rin sa sanlibutan na nag-o-oppose sa gawain ng Panginoon. Katulad sa ibang bansa, gumagawa sila ng mga libro against us, laban sa atin, na nagsasabi ng mga masasamang bagay. Ganyan. At minsan, may naman mga lugar na talagang laban sila sa mga Kristiyano. Yan ay mga grupo ng mga tao, mga panatiko, mga naniniwala sa iba't ibang klaseng paniniwala, na dahil diyan, kinakalaban nila ang mga believer. Inuusig nila, at pwedeng sabihin ko, matinding pag-uusig ang ginagawa nila. Yan ay nangyayari din sa ibang lugar. Kaya sa pananaw mo, ang kalaban mo ay tao. Kasi sila yung mga gumagawa niyan eh. Pero kailangan maintindihan natin, hindi naman talaga yung tao, kundi yung masamang isa na gumagawa sa loob ng tao at sa kapaligiran. Diyan ang kalaban natin. Kaya sa labanan na ito, kailangan ituon mo yung iyong pakikipaglaban, hindi sa tao, kundi sa masamang isa, sa puwersa na gumagawa dito. So, yan ang kailangan maging malinaw yung mata natin. Nang sa ganon, mapagtagumpayan natin itong labanan na ito. Kasi minsan may mga nangyayari na eh. Diba? May mga gulo, may mga nangyayari. Kita ko yan. Minsan nagkakaroon ng kaguluhan. Tayo naman, ang feeling natin, naku, ang sasama ng mga tao na to. Ba't nagkaganyan sila? Para na sila mga baliw. Nanggugulo na sila. Anong gagawin natin? Tumawag tayo ng NBI, police, o army, o bumbero. Ianuhan sila ng tubig. Parang ganun yung mga bumubuo sa kaisipan natin. Para mag-feeling natin, dapat may puwersa tayo. Pero ngayon, kailangan makita mo itong war na ito sa isang pananaw na ang kalaban natin ay hindi flesh and blood. Amen. Amen. We, in the Lord's recovery, should realize that spiritual warfare is not a matter of fighting against men. Even if men cause damage to the recovery, we should not fight against them. Behind them and over them is the evil power. So yan, ang linaw na. The rulers, the authorities, and the world rulers of this darkness are the rebellious angels who followed Satan in his rebellion against God, and who now rule in the heavenlies over the nations of the world, such as the prince of Persia and the prince of Greece in Daniel 10:20. Siyempre, sinasabi natin, ang kalaban natin ay si Satanas. Satanas, isang archangel na nagrebelde laban sa Diyos. Pero, maliban pa dyan sa archangel, meron pa siya mga kampon
Meron pa siyang army. Meron din siyang navy. Meron din siyang air force. Kompleto. Kompleto. Itong masamang isa. Alam niyo ba? Okay. Bibigyan ko kayo ng isang konting background. Nung si Satanas ay nagrebelde laban si Diyos, 1/3 ng mga anghel sumama sa kanya. Ang Biblia, hindi niya binigay ang eksaktong bilang ng mga anghel. Pero pinahihiwatig niya na ang anghel ay napakarami. Napakarami. Pwede natin sabihin, billion yan. At pag sinabi natin, 1/3 ang sumama dito, ito ay nangangahulugan na malaking bilang ito. Malaking bilang ito. Hindi ito isang maliit na bilang. So wait lang. May mga gumagawang anghel. Okay, so hindi maliit na bilang ng anghel ito. Malaking bilang ng anghel ito. At ito mga rebelding anghel na ito na sumama kay Satanas, kalaunan sila ay ang mga naging mga masasamang espiritu na nasa hangin ngayon. Sa hangin. Kaya kapag may hangin, merong masamang espiritu. Hindi ko naman sinasabing hindi mo kailangan ng hangin. Sapagat kung hahanap ka ng lugar na walang hangin, hindi ka din pwede doon. Kaya wala tayong pwedeng puntahan na ibig sabihin na ligtas. Andyan sila kasi sa hangin. Yan yung heavenlies. So yan ay mga nasa himpapawid, nasa hangin. Kampon yan ni Satanas. Gumagawa yan. Malakas yan. At hindi lang yan. Hindi sila limitado. Kaya rin nilang pasukan ang loob ng tao. At alam din nila yung private life mo. At nakikita ka nila palagi kung anong ginagawa mo. At kaya kadalasan, yung mga yan, spy yan. So yan ay kalaban natin. Minsan may mga nangyayari na nagtataka tayo. Bakit nangyari? Bakit nahulog si sister? Wala naman tumutulak sa kanya. So may mga ganyang puwersa na gumagawa ng kapinsalaan. Ganyan. Walang aksidente. Sila ang gumagawa niyan. Kaya nga ako, sa panahon na gumagalaw ako, lumalabas ako, nagbibiyahe ko, palaging may panalangin kami, Panginoon. Layo mo kami sa masamang isa. Sapagkat hindi mo alam, pwedeng gumawa yan sa karsada at mapinsala tayo. Pero ang ating panalangin, nagtataboy sa kanila. Yun ang kamaganda dito. At nung panahon na yan, nung bago pa nilalang si Adan, ang sangkalupaan umiiral na at maraming mga nilalang dito na hindi na umiiral sa panahon na ito. Marami yan. Hindi nga binigay ng Diyos ay ng Biblia ang record. Ano-ano yung mga hayop na yan. Anong klase mga hayop yan. Pero yung mga archaeology, diba, nakakakuha sila ng mga fossils, minsan may mga dinosaur, mga ano na. Ibig sabihin, itong mga nilalang na ito ay umiral na sa mga nagdaang panahon. Pero nung panahon na yan, yung mga creature na yan, sumama rin kay Satanas. Ang lakas ng impluensya ni Satanas. Sumama rin sa kanya yan. Ang dami ng creature na yan sumama. At dahil sa rebellion na naganap ng panahon na yan, nilagay ng Diyos ang buong sangkalupaan sa ilalim ng tubig. At lahat yung mga creature na yan, namatay. Kaya lang, naging disembodied sila. Disembodied spirit. Umiral pa rin, pero espiritu na lang. Yun ang nangyari dyan. Kaya yung espiritu nila, nandyan pa rin hanggang ngayon. Umiiral sila bilang espiritu.
At yan ang naging mga demonyo sa lupa at sa tubig. Andyan lahat yan. Kampun lahat yan ng kadiliman. Yan ang ating kalaban ngayon. So, sa ating kapaligiran, andyan sila. At hindi lang yan. Maging si Satanas, nakapasok din sa tao. Di ba? At yun naman ay nang kainin ni Adan at ni Eva. Yung bunga ng puno ng masama at mabuti. Yun ay si Satanas. Nakapasok din siya. Sa labas natin, nandyan ang ating katunggali. Sa loob natin, nandun pa din siya. Kaya ganyan ang puwersa ng kalaban natin. Pero una-una, mahalaga na kailangan alam mo. At sa labanan na ito, kilala mo ang kalaban mo. Hindi talaga tao. Hindi siya flesh and blood. Amen. In Ephesians 6:12, Paul also speaks of the spiritual forces of evil in the heavenlies. The heavenlies here refers to the air. Satan and his spiritual forces of evil are in the air. Yan ang sinasabi ko. In the air. Andyan sila sa hangin, sa kalawakan. Nandyan sila. Kaya wala kang mapupuntahan na lugar na hindi sila nandyan. At meron lang natatanging lugar, mga kapatid, tuturo ko sa inyo, na wala siya. Wala sila. Yan ay ang ating mingled spirit. Yan ay free from all evil forces at satanic forces. Yung mingled spirit lang natin ang hindi nila kayang pasukan. At may isa lang na nandiyan dyan, ang Panginoon. Kaya sa buong sansinukob, meron lang isang lugar na safe talaga at hindi napapasukan. Yan ay ating mingled spirit. Maliban dyan, meron pa isang lugar, yung third heaven. Yan yung luklukan ng Panginoon. Malayo na yan. Pero yung spirit natin, nakakonekta doon. Amen. So ito ay mga bagay na kailangan maging isang vision, isang pangitain sa atin sa panahon ng ating pakikipagdigma. Amen. But we are seated in the third heaven above them, in fighting a battle. The position above the enemy is very important strategically. Satan and his evil forces are under us, and they are destined to be defeated by us. Nasaan tayo? In the heavenlies. Nandun tayo sa best strategic position ng labanan. Sa labanan kasi, kung sino ang nasa itaas, mas lamang. Pag nasa ilalim ka, medyo delikado ka talaga. Kaya sa world, yung mga war expert, ang palagi nilang pinipilit abutin ay ang mga matataas na posisyon. So mapapansin nyo yung mga sa labanan physically, yung mga nagseset ng ambush, usually nasa taas yan. Lamang sila. Kasi pag nasa taas sila at nasa ilalim yung aambushin nila, ibig sabihin, lamang na lamang sila kasi kitang-kita nila yung kalaban nila. Ganon. Kaya sa labanan na ito, mga kapatid, tayo ay nasa pinakamataas na posisyon. At lamang na lamang tayo. Dahil tayo ay kasama ng Panginoon sa sangkalingitan. At ang posisyong mataas na ito ay tumutukoy sa pinakamataas na autoridad. Na ang ibig sabihin, kontrolado mo ang buong kapaligiran. At lahat ng labanan na ito is just a matter of prayer. Amen. Amen. Thus, the warfare between the church and Satan is a battle between us who love the Lord and who are in His church,
and the evil powers in the heavenlies. Apparently, it is the people of flesh and blood who damage the church. Actually, it is Satan and his evil angels working behind them who cause the damage. Therefore, we must fight against these spiritual forces. Diba? Apparently, tao ang gumagawa, ang nakikita mo na kalaban natin. Apparently, parang ganyan, tila ganyan, pero hindi. Ang kalaban natin ay ang spiritual na puwersa, ang masamang isa na nasa likuran nila, na ginagamit ang mga tao, ginagamit ang mga kapaligiran, ginagamit ang lahat ng bagay. Kaya isa sa pinaka-instrument ng masamang isa ay ang tao. Ang tao. At yan din ang gusto makamit ng Panginoon, ang tao. Kaya ito yung spiritual war. So ano nakita natin dito? Unang-una makita natin ang ating kapangyarihan ay hindi kapangyarihan ng tao, kundi ito ay kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon. Ito ay malakas sapagkat kaya niyang buhayin ang patay. Ito ay malakas sapagkat ito ay nagluluklok tungo sa sangkalangitan. At ang kapangyarihang ito ay nasa loob ng eklesiya na dapat diyan tayo nananatili. At sa panahon ng pakikipdigma, dapat malakas ang will mo. Malakas ang will mo. Bagamat may mga ilang bagay sa sarili natin na pinapahalagahan natin, katulad ng ating pinaghalong espiritu na dapat on fire siya. Kaya apoy siya. Ang ating budhi dapat nananatiling walang condemnation. At sa karagdagan, ang will natin, ang free will natin ay palaging pumipili sa Panginoon. Yan ang ilang bagay na kailangan matutuhan natin. Oh, Lord Jesus, salamat Panginoon. Salamat sa mga mensahe na kung saan binibigyan mo kami ng linaw tungkol sa labanan na ito. Araw-araw, piliin ka namin, maging matatag kami sa aming pagpapasya at kami ay kasama mo, Panginoon, at nakikipag-isa sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.